topic for this, ang ating pong verse for today's video ay sa Matthew chapter 24 verse 13. Ang salita ng Diyos version, sabi po niya dito, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. No, dalawa po yung ating verse sa araw na ito. Yung pangalawa po ay sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Common no, sa tatlong ito ay ito po ay naging daan para po sa ating kaligtasan. Amen. So kaya nga, ang mananatili hanggang wakas na nangahawak sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ng Diyos ay siyang maliligtas. Sa tayo pong lahat, amen, ay ligtas. No, dahil tayo po ay nakatanggap, tayo po ay nananampalataya at nangahawak sa pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon at naniniwala at nararamdaman natin, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po, ang title ng ating pong pag-usapan sa araw na ito ay manatiling tapat. Sige po tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, Diyos. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na pong pagbubulay-bulayan. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po kayo mangusap personally sa bawat isa po sa amin, Lord God. Nainiwala po kami, Panginoon, na yung mga salita ay buhay. At ito, Panginoon, ay magbibigay ng buhay sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyo po na yung pinagkakatiwang lahat. Mula sa umpisa, hanggang sa kayarian, Lord God. Ikaw lamang ang mahayag at ikaw ang siya patuloy na maitaas. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So, ang ating title ay manatiling tapat. Amen. So, dapat po sa ating pong binasa, no? Natakyo. At although this is the last week or last time, last week na natin pagtatakin ng tapat. Amen. Pero nais ng Diyos no, na ang katapatan no, sa atin ay manatili. Amen. So, this is like a conclusion no, ng katapatan no, ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ito ay patuloy na siniseryahan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang ito po ay patuloy na manatili. No? Sapagkat sabi nga ng binasa natin sa 1 Corinthians 13:13, tatapot ngayon nananatili ang tatlong bagay na ito. Amen. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. No, sabi ng definition natin, pagpasa muna tayo ng definition ng faithfulness. Una, sabi niya, it is a steadfast affection or allegiance, no? Or loyal. No, example is a faithful friend. No, pag sinabi niya steadfast, ibig sabihin ito ay nananatiling matatag. Amen. So, just like a loyal friend, no? No, sa ating mga buhay. No, katulad ng pagkakaibigan ni Jonathan at saka ni David, di ba? Na sa kabila ng ang ama ni Jonathan na si Hari Saul ay nagnanasa na si David ay mapatay o mawala dahil alam niya na siya yung puputol sa lahi ni Saul, no, na supposed to be, no, kapag sa Israel kailangan na yung magiging hari ay kailangan nasa descendants ng existing na hari, di ba? Pero dahil si Saul at si David ay hindi naman ang anak or kaano-ano ni David, no, ganun na lamang yung pagnanasa niya na mawala sa landas niya si David. Pero sa kabila nito, no, kung tutuusin, di ba, si Jonathan, hahayaan niya na lang na mawala si David. Pero dahil hadlang siya, no,
na supposed to be dahil siya yung susunod na hari sa kanyang amang Saul, di ba? Pero dahil sa kanilang pagkakaibigan ay naging loyal siya, hindi niya nahinayaan na si David ay masaktan ng kanyang ama, no? Kaya nga pinotektahan niya ito at tinulungan niya ito na maligtas, no, sa mga balak na masama sa kanya, no, ng ni Hari Saul. So ganun po, steadfast in affection or allegiance or loyal. Takot po nito is yung faithful employee, di ba? No, yung tapat na alipin o yung tapat na manggagawa, di ba? Na kahit na wala yung kanilang boss, ay ginagawa nila ng maayos at tapat yung kanilang trabaho. So ito po yung ibig sabihin ng firm adherence to promises or observance of duty or conscientious. Sabi niya, a faithful employee. No? Katulad ng napag-aralan natin last week sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 na ang isang servant ay kailangan ay maging tapat. Amen? Maging tapat. No? Katulad nga po nung yung centurion, no? Meron siyang alipin. Sabi niya, nung ang kanyang alipin ay nagkaroon ng karamdaman, siya pa mismo yung naghanap kay Jesus, no, para idulog na pagalingin yung kanyang alipin. Sabi niya, yung aking alipin, sabi niya sa Panginoong Jesucristo, yung aking alipin na talagang pinapahalagahan niya. Diba? Gaano kahalaga sa kanya yung alipin na yun? Kasi siya mismo, no, hinanap niya si Jesus para ilapit ang kanyang alipin na pagalingin niya. Diba? Sabi niya, ang aking alipin ay tapat, no? Kahit ano yung sabihin ko, pag sinabi ko sa kanya, gawin mo to, gawin mo yan, ay ginagawa po niya. No? Kaya ganun na kahalaga sa kanya yung kanyang alipin. At tinalitulan pa kanya na katulad ng aking alipin, sabihin mo lang na gagaling siya, ay gagaling nga ang aking alipin. So, ganun nga yung nangyari sa kanyang alipin. No? Gumaling ang kanyang alipin dahil nakita ng Panginoong Jesucristo ang pananampalataya doon sa puso ng centurion. Kaya kasabi niya, wala pa kitang ganitong pananampalataya. Sabi niya. So, kanyang pangako, bagamat magluwat, no? Ito ay magluwat, ibig sabihin magtagal, no? Masyado po kasing malalim yung magluwat, no? Bagamat ito ay medyo magtagal, no? Dahil sa mga maraming kadahilanan or sa purpose pa rin ng ating Panginoon, pero sigurado ito po ay ating mararanasan. Amen? Mr. Lord. Pangatlo po, it is true the facts to standard or to an original, no? Yung faithfulness daw po, true to the facts, no? Totoo, no, sa mga facts, no? To a standard or to an original, no? Just like a faithful copy, di ba? Kaya nga mayroong copying right, no, sa mga libro, no? Kasi kapag hindi mo ito kinapit right, makakasuhan ka ng plagiarism, di ba? No, kasi ang bawat mga libro na ginagawa ay mayroong tinatawag na royalty, ano, tawag doon? Alam niyo po ba? Kasi nakalimutan ko. Meron yung ito, yung ginawa mo dapat sa'yo lang, kumbaga, hindi pwedeng gawa ng ibang or bawasan or hindi pwedeng kopyahin ng hindi tama. Kaya nga nakalagay doon sa bawat mga libro, di ba? Copy it right, di ba? Just like, no, na faithfulness na dapat yung faithful copy, no? Kapag mangokopya ka ng isang libro, kailangan ganun na ganun. No, kung may ibang version man, pero ganun pa rin yung meaning, no, just like the Bible, di ba? Maraming mga version,
Katulad dito, yung Matthew chapter 4, 24 verse 13. Kapag binasa natin sa ibang salin, sa ang Biblia, or sa King James Version, ang nakalagay doon, ang manatiling magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.